Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo sa atin ng propetang Isaias ay isang susi tungo sa tunay ng kapayapaan na siyang katangian ng lilitaw na hari, ang kagalakan tumalima sa Panginoon.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, sa kaalaman at kapangyarihan ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leyon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at mga oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leyon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagi na, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal
matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang mararangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kaniyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa ikalawang pagbasa, idinadalangin ni San Pablo na mamuhay ang sambayanan ng may pagkakaisa kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap at paglilingkod sa isa't isa tulad ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noong pang-una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama
ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paanong kayo ay malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga Hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinangangaral ni Juan ang pagdating ng Panginoon. Ipinananawagan niya ang paghahanda ng kanyang daraanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan niyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sabagat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis, ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pulkuyutan, at pumunta sa kanyang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa pasusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo ay nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilika ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ng dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Tayo mga minamahal kong kapatid ay nasa pangalawang linggo sa panahon ng pagdating. Maya-maya,
sisindihan natin ang pangalawang kandila sa ating Advent wreath. Tanda na kaunting pag-iintay na lang at ang ating paghahanda, sasapit na tayo sa araw na ipapanganak ang ating Panginoon. We are already in our midway point sa ating preparation for the Lord's coming. At tuwing second Sunday of Advent, ang gospel natin, palagi ang prominent figure ay si John the Baptist, tagahanda ng daraanan ng Panginoon. Walang ibang figure sa Bible ang magandang pag-usapan kapag Advent preparation maliban kay John the Baptist. Sabagat siya nga yung naghahanda sa daraanan ng Panginoon. At sa ilang, siya ay nangangaral at ang kanyang sinasabi sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sabagat malapit na ang paghahari ng Diyos. Merong mga magagandang katangian na pwede tayong makuha kay John the Baptist na tutulong sa ating personal preparation for the Lord's coming. Ang unang magandang makita at matularan kay John the Baptist, he was a very humble man. Mababa ang kanyang kalooban. Tinanong siya ng mga tao, ikaw ba ang tagapagligtas? Ikaw ba ang Mesiyas? Pwedeng sabihin ni John the Baptist, sa dami ng tagasunod niya, sa dami ng naniniwala sa kanya, pwede niyang sabihin, ako na! Wala na kayong ibang iniintay. Ako na ang tagapagligtas, ako ang Mesiyas. He could have taken the credit for himself. Total, wala naman sigurong mag-aantay pa pag sinabi kong ako na ang tagapagligtas. But the moment people ask him, ikaw ba ang tagapagligtas? Look at his words. Hindi ako. May darating kasunod ko. He was a very humble man. Pwede niyang akuin ang credit para sa kanyang sarili, but he chose not to. He said, I must decrease and the Lord must always increase. Mga minamahal kong kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao naknakan ng yayabang, mahangin, maangas, mga taong hindi nakasayad ang paa sa lupa. Comfortable ba kayo sa presence ng mayabang? Ayaw natin sa mayabang. Nilalayuan ng mayabang. Pinandidirihan ng mayabang. Pero ang mababa ang loob, pinagkakaguluhan, nilalapitan. If you want to prepare yourself for the Lord's coming, be humble. Sa panahon din natin ngayon, wala nang John the Baptist gaano na ituturo ang credit sa iba. Maraming tao ngayon, kapag pinuri ng mga tao, sasabihin, ako talaga yan. Sabagat mahusay ako, magaling ako, matalino ako, talentado ako, akin lahat yan. At madalang ka nang makakarinig, nagawa ko yan kasi tinulungan ako ng Diyos. Nagawa ko yan kasi may mga taong tumulong sa akin. Nagawa ko yan kasi may mga sumuporta sa akin. Madalang ng mga John the Baptist, marami talaga mayabang. Meron akong kasama sa seminaryo dati. Magaling siya. Matalino. Mahusay. Talentado. Lamang ko lang mas cute ako sa kanya. Pero magaling siya sa lahat ng bagay. At sa tuwing pupurihin siya, sasabihin niya palagi, hindi ako ang Diyos yun. Kapag nakakuha ng 100, sasabihin ko, ang talino mo talaga. Sasabihin niya, hindi ako, Diyos yan. Kapag maganda yung kanyang performance sa mga community nights, sasabihin mo, ang galing mo talagang kumanta, idol kita.
sasabihin niya, hindi ako yan, ang Diyos yan. Lagi nakaturo sa Panginoon. My dear brothers and sisters, if we want to prepare ourselves for the Lord's coming, first way, be humble. Second, be honest. Yung humility at honesty, they go together. St. Paul in our second reading, in his letter to the Romans, sabi niya doon, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. He was very faithful to His promise. Yung faithfulness, honesty, kambal na ugali yan. Talungin nyo nga ang inyong mga sarili, kayo ba ay totoo? Kayo ba ay tapat? Are you honest? Si John the Baptist, he was also very honest. Nung tinanong siya ng mga tao, ikaw na ba o mag-iintay pa kami? Pwede niyang sabihin, tulad ng sinasabi ko kanina, ako na. Pero siguro naisip niya, ang hirap pangatawanan ang isang bagay na hindi naman talaga ako. Kaya imbis na magsabi na ako na at pangangatawanan ko yun, he chose to be honest. Naging totoo. Kahit bumaba pa ang followers niya. Kahit magsialisan pa yung mga likers niya, nagsabi siya ng totoo. Sabagat, ganyan din naman sa panahon natin ngayon. Kapag nagsabi ka ng totoo, mababawasan ka ng tagahanga. Kapag nagsabi ka ng totoo, marami ka pang makakagalit. Kapag nagsabi ka ng totoo, lalayuan ka nila. And worse, kapag ikaw ang nagsasabi ng totoo, pagtutulong-tulungan ka pa nila. Kaya maraming mga tao, imbis na magsabi ng totoo, gusto nilang mamuhay sa kasinungalingan. My dear brothers and sisters, John the Baptist, he was very honest. Kahit mabawasan tagahanga ko, okay lang. Sasabihin ko ang totoo. Kahit umalis ang mga tagahanga ko, okay lang. Mananatili ako sa totoo. Mga minamahal kong kapatid, sana ho sa pang-araw-araw nating buhay, tayo ay totoo. We are also very honest with our wife, with our husband, with our friends, in our work, in our school. I hope you are marked with honesty. Tapat kayo saan man kayo dalhin, sa anumang oras, sa anumang mga pangyayari. At pangatlo, if you want to prepare yourself for the Lord's coming, then be peace-loving. Maibigin sa kapayapaan. Narinig niyo yung ating first reading mula kay Prophet Isaiah, beautiful imagery. Look at the words used. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Pwede ba yun? Asong gubat, kordero, magkasama, hindi magkakagatan? Pwede pala yun. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. Mag-aalaga sa kanila batang paslit. Ang baka at ang oso magkasamang kakain. At ang mga anak nila ay matutulog ng magkatabi. Kakain ng damo ang leon na parang toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Oh, how peaceful that society is. Mukhang imposible yun na yung bata kasama ng ahas, hindi kakagatin, hindi magsasakitan. Pero ito ang vision ni Prophet Isaiah. At ito ang challenge para sa ating lahat. If you want to prepare for the Lord's coming, then be peace-loving. Be gentle. Si John the Baptist, he was very gentle. Ano ang kanyang message? Repent and believe in the gospel. Kapag ganyan ang message mo, magbago kayo,
hindi nakukuha sa sigaw yun. At hindi nakukuha sa galit yun. Makapag-eenggan niya siya na magbagong buhay ang mga tao sapagkat nai-imagine ko, he was very gentle with his followers. Kaya pinaniniwalaan siya. Kaya sinusundan siya. My dear brothers and sisters, be peace-loving. Be gentle. If we want to prepare for Christmas, if we want to prepare for the Lord's coming, 3 ways. Be humble, be honest, be peace-loving. It is sad to note na ang mundo ngayon malayo sa tatlong yan. Ang mundo ngayon, saksakan ng dami ng mayabang, na sinungaling, na mahilig mang-away. Tumingin-tingin kayo sa paligid nyo, ang dami niyan. Mayabang, na sinungaling, na mahilig mang-away. Madaming mga tao takot sa totoo. Ayaw sa totoo. Madaming mga tao ayaw sa kapayapaan. May mga tao na ayaw sa mababang loob. And so, they chose to be in company sa mayabang na sinugaling na gusto marami ang kaaway. Pero naririnig natin kinakanta pag Advent. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng Panginoon. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo ay darating. Hindi tubos ang paghahanda kapag naknakan ka ng yabang. Be honest, be humble. Isang araw, ibabagsak ka at babagsak ka. Maintain a humble disposition. Maging totoo, sapagkat walang sikretong hindi mabubunyag. Lahat ng kasinungalingan, isang araw sisingaw. Manatiling totoo. At pangatlo, maging maibigin sa kapayapaan. Ano bang dulot ng maraming kaaway? Ano bang dulot ng maraming kagalit? Nakakatulog ka ba pag ganyan? Nakakakain ka ba pag ganyan? Madaming mga tao sasabihin, di ako makatulog, di ako makakain. Bakit? Baka marami kang kaaway. Baka marami kang tinatapakan. Baka marami kang inaagrabyado. My dear brothers and sisters, as we continue our Eucharistic celebration, second Sunday of Advent, midway sa ating preparation for the Lord's coming, John the Baptist is a very good example to follow and to imitate. How to prepare for Christmas? Be humble, be honest, be peace-loving. Amen. Magsitayo tayo. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluglukluk sa kanan ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magulian ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ho ay ating sisindihan ang pangalawang kandila sa ating Advent wreath. Tanda na tayo ay nasa second Sunday of Advent.
Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Tayo po lahat, Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang pangunahan ng simbahan at ng mga namumuno rito, ang pamayanan sa pagsisikap na ihanda, parati ang bayan sa pagdating ng manunubos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang ang mga naliligaw ay maituwid sa landas ng Panginoon, sa pagtaguyod at paggabay ng Espiritu Santo, tungo sa pagkakaisa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang pakinggan natin ang tinig ng mga propeta sa ating pamayanan, kapag kanilang tinawag pansin ang ating mga pagwawalang bahala. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang ang panahon ng Adbyento sa ating parokya ay maging panahon ng biyaya, lalo tigit sa mga nagbabalik loob sa ating pamayanan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang ang mga yumao na tinipon ni Kristo sa pag-aaning walang hanggan ay matagpuan ang bundok ng kapayapaan at ang maluwalhating tahanan ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, tulad mong maging handa kami sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya na Eukaristya. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik
ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sa hili ay inihain. Natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Nicolas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Magsitayo po. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Magsiloob po. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawi tayo sa pasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Ang kagandahan ng umaga. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,